Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang po muna yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. At like and share ko na rin yung ating mga videos. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga ula update, ula review, at ula unfair debt collection practices na pinag-uusapan natin dito at tinatakin mga ka-Johnny. So, medyo ganito na lang, no? Kasi di ko alam kung saan ako sisimula. Talagang medyo dahil nga yun sa post ni Madam Kikay na parang wala nang mangyari kung bakit namamayagpag pa rin ang mga ola, kung bakit patuloy pa rin na dumarami ang mga biktima ng online lending apps at ang patuloy na operasyon ng mga hindi lang illegal, kahit yung mga legal na yung mga rehistrado, no, ay patuloy pa rin sa paggawa ng unfair debt collection practices kahit may batas na po ito inilagay na po ng SEC at saka ng Bangko Sentral Pilipinas. So yung mga ka-Johnny, medyo malungkot nga lang dahil nagpalit na nga raw ng mga nakupo o yung mga nasa pinuno ng SEC, kaya yung mga hinaing na ipinay noong June 25 doon sa SEC, yung mga naging complaints na halos kasama namin lahat sa group ay parang nabaliwala, kumbaga natabunan or naibasura dahil nga yung bago yung nakaupo doon sa kanilang secretary or something na ganon, lahat yata parang nag-shuffle sila, pinagtan nila lahat. Kaya ang sabi nga daw ng mga sa meeting nila Madam Kikay at saka ng SEC, yung mga nasa posisyon is wala rin silang alam sa mga sa mga complaint, wala rin silang alam sa mga data privacy breaches. So yun, nakakalungkot lang na mga ka-Johnny. Kaya siguro may papayo ko na lang dahil sa ganito, no? Iwasan na lang natin manghiram o tangkilikin yung mga ola. Tulad ko, ako naiwasan ko naman, nagawa ko naman na talagang wag na lang ma-engganyo o lumapit kahit na sabihin mong yung mga may mga promo sila na 0% interest or something na kung ano-ano magagandang pamumulaklak ng pang-aalok para lang mabitag kayo at mapainan ng mas delikado. Kasi para sa akin mga ka-Johnny, mag-iisip lang ako ng common sense lang. Konting common sense lang gagamitin ko. Hindi ko sabi ko parang hindi talaga magandang lapitan ng mga ganitong klase ng mga pag-utang online dahil nga sa ilang araw, 7 days mostly, humiram ka ng 1.5, babayaran mo 7 days na 3,000. Okay, kung hihiram ko ulit, magre-renew ka, after 7 days, so 14 days naman, magiging renew mo. Kung may utang ka ng, sabihin mo ulit, 1.5 ulit, nagiging doble pa rin yun. Minsan, nagiging 4,000 na yung 1.5 na yun sa 14 days. At kapag naging monthly ka naman, yung utang mo na 30 days na, yung utang mo na 3,000, magiging 6,000 to 7,000 na yung monthly. So, diba? Binubuhay po ng mga nanghihiram, mga manghihiram, yung mga online lending apps na ito, mga kaya yun ang katotohanan doon. Kaya sabi ko kasi mas mabuting huwag tangkilikin, lalo na yung mga may harassments, yung mga may complaint. Puri mo sa dami ng complaint, moka-moka, digido, kusog pera. Kaya ito yung mga manonood sa atin na video na to, ano mga ka-Johnny, yung mga ola ninyo na nangaharas sa inyo at di nyo kaya yung harassment, ang payo ko na lang talaga at masasabi ko na lang SIM card. Kung hindi nyo kaya yung mga text and calls na mayat maya, yung kumbaga pangungulit na, nakakainis na, di ba? Yung mayat maya tumatag kahit na may kailangan kang panoorin o may kailangan kang kausapin, bigla-bigla mag-google sa cellphone natin yan. And then yung harassment, syempre number 1 din yan, na kung kayo nyo naman mag-complain sa mga kinauukulan na maaring may sabihin lang sa inyo na payuhan lang kayo at di naman na maasikaso. Totoo lang mga ka-Johnny, no? Nalungkot lang din ako, nadismaya ako. Kasi nga, yung mga complaint namin is na parang nabaliwala lang. Nung simula ng June, hanggang ngayon wala naman nangyari. Wala naman ni isang ola na rin sila sa dami ng complaint. Sana naman lang kahit isa no? Yung buwan-buwan. Yun lang kahit palubag loob. Yung kumbaga parang ningas kugon na panggap na lang na may ginagawa kahit na ganun-ganun lang. So dahil nga sa lumalaganap na yan, kahit yung SECs, parang binaliwala na yung mga complaints na yan, nakakaano na. Kaya payo ko sa inyo, no, magpalit na kayo ng SIM card, huwag nyo na lang i-entertain yung mga tatawag sa inyo, mga mag-i-email, sa email, isa pa yan, email, minsan dyan sila
nagpapanggap na kung ano yung mga agent, sasabihin na abogado sila, barangay captain sila, police sila. O yun, may kaso na po yan, usurpation of authority mga kadyani. Medyo iba na rin yan. Biruin nyo sa ating mga borrower, intindihin nyo ang kasong pwede lang isampa sa atin is civil case na kung saan is collection of sum of money, hindi ka pa makukulong doon. Pero pag sa kanila, maraming pwedeng isampang kriminal. Yung kasong kriminal like usurpation of authority, grave threats, data privacy, napakarami mga kadyani. Kung tutuusin, mas marami silang pwedeng maging kaso. Mas marami babayaran nilang tawag doon yung daños perjuicios, yung morality damage, yung mga kadyani, emotional damage, kung ano-ano, pwede nilang bayaran yan, pwede silang makulong. Pero dahil nga medyo walang pangilang batas dito sa atin, yung justice system dito talagang minsan nakakalungkot lang na parang yung pa yung mga protector yung nasa posisyon, yung mga alam niyo yung mga ahensya, sila pa yung tumutulong sa mga ganoon na mga sistema ng mga online lending. Kaya mga kadyani, na lang papayo ko sa inyo, iwasan nyo na lang. Tapos kung medyo stress na stress kayo, tado lang mga kadyani, yung stress, yung problema ng panggugulo ng mga OLA na yan, ng agents na yan, ilipas yan minimum 3 months, maximum 6 months. Kakalimutan na kayo yan hanggang saan din sila makasimula sa inyo. Mga 5 months, okay na yan, pwede na kayong magbalik ng SIM card nyo kung kaya nyo ng ano yun. Dahil sigurado titigil, mapupunta na kayo sa, kumbaga sa ilalim, sa down system nila, kasi hindi na kayo nakokontak, hindi na kayo nakakausap, hindi na kayo nako-cooperate or something, pinabayaan Ngayon, kung makakasuhan kayo, tandaan nyo, wala kayong pwede maging kaso sa inyo. Inulit na niya kanina, civil case lang, walang kasong estafa. Yung sa mga nagtatanong na paulit-ulit na kung makakasuhan ba estafa, wala yan, walang katotohanan mga kadyani. Yung mga sinasabing makakasuhan ka ng swindling o deceit, breach of contract, wala yan mga kadyani. Lahat ng sinasabi ng mga agent na yan sa mga text sa inyo, sa email sa inyo, tandaan nyo. Ganito lang masasabi ko, sa 10 kwento ng mga OLA agent, 11 dyan mali at hindi totoo. So yun mga kadyani, yun na muna mapapayo ko sa inyo dahil nga medyo malungkot lang na kadismaya na mismo yung mga complaint ng mga kagrupo namin sa United OLA Victims Movement ay hindi na napansin at tingin ko talaga na tabunan na at wala na silang siguro pake dahil nga parang wala man ng pampalubag loob na man lang sinabi na, sige, gagawin pa rin namin ng paraan ito, mga ganito. Kaya yung mga kaso na isampa nila sa DOJ kasi nakaraan nga, di ba, nandiyon, nagsampa sila. Hindi ko alam kung matutuloy pa yung mga pagsasampa na yun kasi bago na lahat yung mga tao yata nila. Yung sinabi nung sa meeting ni Madam Kikay na pali sila ng mga tao, kulang din daw sila sa mga empleyado, sa mga hahawak ng mga ganitong klase ng kaso, mga kadyani. So yun, ito ang yung lingkod, kadyani ng Janitor TV at ito ang Janidip, usapang utang, usapang wala.